Magandang araw, Pilipinas! Narito ang inyong mga balitang napapanahon at mahalaga sa bawat mamayan. Mula sa mga pangyayari sa ating komunidad hanggang sa mga balita sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Hatid namin ang kumpletong ulat sa lokal na balita, pambansang balita, international news, showbiz, sports, at weather update. Ako si Manata. At ako naman si Hasif Ampatua. At ako naman sa Hazel Ann, simulan natin ang mga balita. Simulan natin sa mga balitang nagaganap sa ating lokal na komunidad. Kabilang dito ang mga proyektong pangkalusugan, mga proyektong infrastruktura, at pangkomunidad na naglalayong makatulong sa mga residente. Para sa unang balita, narito ang ulat mula sa ating field reporters tungkol sa isang libreng medical check-up program para sa mga residente. Araw, nandito po tayo ngayon sa Barangay Pugaan na kung saan inilunsad ang programang libreng medical check-up para sa mga residente ng komunidad. Layunin ng programang ito na mabigyan ng libreng konsultasyon at basic health services ng mga mamayan sa Barangay Pugaan. Jay. Dito ka. So. Naman ay makakausap natin ang isa sa mga doktor na tumutulong sa programang ito. At Dok, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang layunin ng programang ito? Maraming salamat. Ang layunin ng programang ito ay upang mabigyan ng maagang konsultasyon at check-up para sa mga residente ng Barangay Pugaan. Lalo na sa mga mahirap at walang kakayahang magpatingin sa ospital. Dito sinusuri namin ang blood pressure at kanilang pangkalahatang kalusugan at nagbibigay din kami ng mga payo kung paano mapanatiling malusog ang kanilang mga kalusugan. Ako ang ilan sa mga residente na kinabang sa programang ito. Mula dito sa Barangay Pugaan, Mika Gamale, nag-uulat. Maraming salamat sa ulat na iyan. Naman ating makakausap ang isa sa nagtatrabaho sa proyekto nito. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang ginagawa ninyong road repair project sa lugar na ito? Ngayon po ay sinisimula namin ayusin yung sirang bahagi ng kalsada upang maayos at ligtas na makadaan ng mga sasakyan at mga three-wheelers. Ngayon naman ating makakausap ang isa sa mga residente na araw-araw na dumadaan dito sa lugar na ito. Ma'am, ano po ba ang masasabi ninyo tungkol sa ginagawang road repair project sa lugar na ito? Bagamat nabala pa po sa trapiko, malaking tulong naman po ito dahil kapag naayos po ang proyekto ay mas magiging maayos at ligtas ang kalsada para sa inyo. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na maging maingat sa may road construction upang maiwasan ang aksidente. Mula dito sa road repair site, Angel Marbasa, nagpupulat. Narito ang ulat mula sa ating reporter
sa lugar ng construction. Maraming salamat sa ulat na iyan. Samantala, patuloy naman ang mga programang pangkalinisan sa ilang barangay upang mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Narito ang ulat tungkol sa isinigawang community clean-up drive sa isang komunidad. Magandang araw. Narito tayo ngayon sa isang bahagi ng komunidad kung saan nagsasagawa ang mga residente at barangay volunteers ng Community Cleanup Drive. Layunin ng programang ito na mapanatili ang kalinisan at ng kapaligiran at maiwasan ang pagbaha at pagkalat ng sakit sa komunidad. Ngayon, makakausap natin ang isa sa mga volunteers na tumulong sa clean up drive. Sir, maaari po bang maipaliwanag kung bakit mahalaga ang clean up drive na ito para sa komunidad? Bakit po kayo nakilahok sa clean up drive na ito? Mahalaga po ang programang ito dahil nakakatulong po itong mapanatiling malinis ang ating barangay. Sa pamamagitan po ng pagtulong-tulong ng ating mga residente, mas maiiwasan po natin ang pagbaha at mga sakit dulot ng maruming kapaligiran. Maraming salamat po. Ito naman ay makakausap natin ang isa sa mga residente na nakilahok sa clean up drive na ito. Sir, Sumali po ako sa clean up drive na ito dahil nais ko po makatulong sa aming barangay dahil nga po sa nakaraang bagyo at marami naman pong mga kalat dito ay maaari pong magkaroon ng maraming sakit kagaya ng leptospirosis, kaya kailangan talaga nating maglinis ng kapaligiran. At the same time, nais ko rin po makatulong hindi lamang sa barangay kundi sa mga tao dito. Yun lamang po at salamat. maraming salamat po. Patuloy namang hinikayat ng barangay officials ang mga residente na ilahok sa programang pangkalinisan upang maayos at ligtas ang komunidad. Mula dito sa cleanup drive site, Vince Pragados, nag-uulat. Dumako naman tayo sa pambansang balita. Kabilang sa mga isyong tinututukan ngayon ng pamahalaan ang programang pangkabuhayan, pagtaas ng mga bilihin, at paghahanda sa mga kalamidad. Para sa mga detalye, narito ang ating mga field reporters. Magandang araw. Narito ako ngayon upang mag-unag tungkol sa mga programang nilunsad ng pamahalaan para makatulong sa mga Pilipino. Ayon sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., layunin ng mga programang ito na mabuti ang edukasyon, trabaho at kabuhayan ng mamayan. Anong masasabi mo sa programang ito na inulunsad ng pamahalaan? Para sa akin, malaking tulong na po ito, lalo na sa mga tao na naghahanap ng trabaho at gusto magkaroon ng magandang kabuhayan. Yan ang ilan ng mga opinyon ng mga mamayan tungkol sa mga programang ng pamahalaan. Salamat. Samantala, patuloy na naramdaman ng maraming Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at langis. So narito po tayo ngayon. Ikaw bilang isang mamamayan, paano po kayo naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin? So malaking epekto po talaga sa amin ang pagtaas ng presyo, lalo na sa aming sitwasyon ngayon, kaya kailangan talaga namin magtipid at magplano ng mabuti para sa aming gastusin. Yan ang kalagayan ng isang mamamayan kaugnay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maraming salamat sa iyo. Samantala, pinalahanan ng pag-asa ang publiko na maging handa sa mga bagyo at sa iba pang kalamidad. Sa iyong palagay, handa ba ang mga mamamayan sa mga sakuna tulad ng bagyo o lindol? At sumunod sa mga babala at pamahalaan upang manatiling ligtas ang lahat. Inaalahanan ang lahat na maging alerto at handa sa anumang kalamidad. Maraming salamat.
States at Iran sa patuloy na sinusubaybayan ng international community. Narito ang ulat mula sa ating international correspondent. Let's take a look at global events from the US-Iran tension and Geneva summit to update from the Middle East. Thank you, Hamida. We are here covering the ongoing tensions between the United States and Iran, which have raised international concern. Stability and security must remain the top priority. We urge all countries to resolve their differences through diplomacy and peaceful dialogue. It's important to always be prepared and support measures for peace. As situation rises, the world continues to closely monitor this situation. Reporting from the field, I'm Allen Ibero. Thank you, Hamida. We are here at the Geneva Summit, where discussion on global resource equity are underway. After extensive deliberations, the president of the Northern Alliance released a statement about the new tiered export system aimed at protecting global resources. It may be concerning for small businesses, but resources is very important. This shows that even certain sacrifices, the summit aims to safeguard the future to the next generation. Reporting from Geneva, I'm Avril Torres. Now we turn to the Middle East, where civilians' concern continues to rise amid escalating tensions between Iran and the United States. While countries maintain their defense readiness, it is the ordinary people who are most affected by the situation. The most important thing is the safety of civilians. Every decision made by leaders has a significant impact on the lives of everybody people. Reporting from the Middle East, I'm Alex Rivero. Back to you in the studio. Thank you, Allen Ibero and Avril Torres. We will continue to monitor international tension and the effort of governments to maintain peace. Mula sa seryosong balita, dumako naman tayo sa mundo ng showbiz at entertainment. Mga balita tungkol sa international pageant, ang pagbabalik ng mga artista sa pelikula, at tagumpay ng mga Pilipino sa fashion industry ang ating tututukan. Narito ang ulat mula sa ating showbiz reporters. Salamat sir, narito tayo ngayon sa isang international pageant kung saan isa sa ating mga Pilipin na ang kinatawan. Makikita natin kung gaano kahanda ang mga kandidata at kung paano nila ipinapakita ang talento at kultura ng kanilang bansa. Lubos po ako nagpapasalamat sa pagkakataon na maipakita ang talento at kultura ng mga Pilipino sa international stage. At nangangako ako na may uuwi ko ang corona sa ating bansa. Salamat. Tunay ngang inspirasyon ang dedikasyon ng ating kababayan mula dito sa pageant venue. Ako si Georgiana Tabusulan. Salamat sir. Ngayon naman, narito tayo sa simulang pelikula kung saan nagbabalik ang kilalang actress na si Ana Reyes matapos ang ilang taong pamamahina sa shooting. Matagal niya pinaghandaan ang pagbabalik na ito upang maibigay muli ang saya sa kanyang mga tagahanga at ipakita ang kanyang husay sa pag-arte. Masaya po at kinakabahan. Matagal ko pong hinintay ang pagkakataong ito at nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin.
makikita natin ang excitement ng fans at ng production team sa kanyang pagbabalik. Mula dito sa set, ako si Batman Nagtulan. Ngayon naman, usapang fashion, narito tayo sa International Runaway kung saan nakilala ang Filipino model na si Reggie Magsayo. Marami ang humanga sa kanyang kumpiyansa at kakaibang style sa pagmumodelo. Ito ay patuloy na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa global fashion industry. Napakalaking karangalan po para sa ating lahat na may pakita ang talento sa bawat Pilipino sa buong mundo. Tunay nga ang dedigasyon at husay ng ating kababayan ay nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Mula sa Fashion Runaway, ako si Pamlan ng Itulan. Dumako naman tayo sa sport news. Patuloy ang paghahanda ng iba't ibang pupunan sa international competitions, kabilang ang mga laro sa basketball. Narito ang pinakahuling balita sa mundo ng sports. Good evening, basketball fans across the Philippines. I'm Althea Rabu and welcome to Basketball International Report. Tonight, we dive into the ladies from the FIBA World Cup qualifiers, NBA drama, Kai Soto's grin in the Big League, and Olympic dreams for Gilas. We've got reports from Manila, Yokohama, LA, and Sydney. Let's tip it off. First up, FIBA Asia Cup qualifiers heating up. Over to our courtside reporter in Manila, Hamza at the smart Aranita Pulacium. Hamza. Thanks, Althea. What a night here in a big dome. Gilas Pilipinas just crushed Chinese Taipei 92-78 in the FIBA World Cup qualifiers. Justin Brownlee dropped 28 points, including the poster dunk and that had 15K fans roaring. Coach Tim says these wins put us top of the Group A. But watch out! The next phase, Japan and Yokohama. Gilas is locked in for Paris Olympic redemption. Back to you, Althea. Epic, Hamza. That Brownlee magic never fails. Stay tuned there. More from Yokohama later. Shifting to the NBA. Lakers beat the Clippers 110-102 in a thriller. LeBron James with 35 points, but all eyes on the Filipino-American rookie with 15 bounds. And breaking, Kai Soto rumors swirling. Let's go to LA with an Obidencio outside the crypto. Obidencio? Althea, LA buzzing post-game. Lakers coach Darvin Ham praised the bench depth, but whisper of a Kai Soto trade to the Lakers for size. Kai averaged 8.2 points in G-League with the Ignite. Pinoy pride shining, fans are chanted Soto Soto. Imagine him alongside ED. Huge for PH Hops. More NBA trades dropping tomorrow. Clippers eyeing a rebuild. Back to the studio. Kai to LA. Dreams come true. Thanks, Obidencio. Speaking of our 7-3 tower, exclusive update from Yokohama, Japan, where Kai prepping for Asia Cup. Reporter Ali Macno is live at the training facility. Ali? Hello from Yokohama, Althea. The Kai Soto just one page of intense season with the Yokohama B Corporation. It told me that inclusively the Gilas is family. I'm fighting from that Olympic spot
of the 18 points and 12 rebounds in the last game. But the injury he scared his twinked ankle expected back in 48 hours. Teammates say his push moves are NBA ready. Inspiring stuff, Ali. Kai, we're rooting for you. Finally, Olympics fever. With Paris 2024 looming, Australia Boomers are a threat. Our man Christian Daniel joined us for Sydney. Daniel? Good day from Sandy Altea. Women's crush NZ 8972 in Olympics tune up. Petamils with 25 are stuck with NBA talent like Drew English. For the Gilas Scout report say we need to match up their piece. PH fans down under the picket that stand. Chatting Gilas exclusive, Bombers coach predicts PH upset potential. Olympics basketball start in July 27. Can we medals? True from the local Pinoy fan. Back to you, Manila. Fire from Sydney, Daniel. Gilas, bring it home. That's your Basketball International report. Huge thanks to Hamza in Manila, Obedencio in LA, Alimacno in Yokohama, and Daniel in Sydney. Gilas on the rise. Tune in tomorrow for more. I'm Althea Irabu. Good night and slam it home. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa kompletong detalye ng ulat panahon, narito ang ating weather reporter. Gia, kumusta ang lagay ng panahon? Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang ulat panahon para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulan na panahon sa ilang lugar dahil sa pagpasok ng mga rain clouds. Sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, maaring makaranas ng light to moderate rain shower. Habang sa Mindanao naman ay posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at panakal-nakang ulan. Ngayon ay kumustahin naman natin ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng ating field reporters. Miss Laika, kumusta naman ang panahon dyan? Maraming salamat. Narito tayo ngayon sa labas kung saan mararamdaman ang bahagyang maulap na panahon at paminsan-minsang pag-ulan. Pinapayuhan ng mga residente na magdala ng payong. Sir, paano po kayo naghahanda kapag maulan ng panahon? Kapag po maulan, lagi po ako nagdadala ng payong at raincoat. Lalo na kapag papasok ako sa trabaho. Mahalaga po na maging handa upang maiwasan ang pagkakasakit. Iyan ang sitwasyon ng aming panahon dito sa aming lugar. Muli, ako si Laika, nagbabalik sa studio. Maraming salamat sa ulat. Muli pinapayuhan ang lahat na manatiling updated sa weather advisories at mag-ingat lalo na sa mga lugar na maaaring bahain. Iyan ang ulat panahon para sa araw na ito. At iyan ang mga pangunahing balita ngayong araw. Patuloy kaming maghahatid ng tama, mabilis at makabuluhang impormasyon para sa lahat. Maraming salamat sa inyong panonood.